Apo tay, nandito na po ako sa bayan. Sasakay na lang po ako ng jeep at tricycle pa uwi. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ni Ariela. Ilang oras na lang, makakauwi na siya sa kanila. 4 na taon din siyang hindi nakauwi dahil sa Maynila siya nag-aral ng kolehiyo. Pinag-aral siya ng tita niya, kapalit ng pagiging kasambahay. Sa awa ng Diyos, nakatapos na si Ariela ng nursing. Kaya babalik na muna siya sa probinsya. Mag-iipon muna siya at magre-review bago kumuha ng board exam. Bukod doon, gusto niya munang makasama ang pamilya niya na hindi niya nakapiling sa loob ng 4 na taon. Sige, hihintayin ka namin anak. Nagluto ang kapatid mo ng biko. Mag-ingat kapag uwi. Hihintayin ka namin. May bahinang saya ang boses ng kanyang ama. Napangiti naman siya at tiningnan ang bag na puno ng mga pasalubong na binili niya pa sa Divisoria. Kayo po talaga, nag-abala pa po kayo. Alam niyo po ba na paborito ko ang biko? Siyempre anak, ito na lang ang magagawa namin ng mga kapatid mo. Hiyang-hiya ako sa'yo na hindi man lang kita napaghanda nung nakagraduate ka. Tapos ang pangit pa ng polo at sapatos na suot ko nun. Hindi rin kita naibili ng bagong dress. Pasensya ka na talaga anak. Hindi na nga ako ang nagpaaral sa'yo tapos ganoon pa. Medyo naiiyak pang sabi ng kanyang ama. Malungkot siyang napangiti. Ayaw niyang palaging humihingi ng pasensya ang tatay niyang si Edwin. Wala naman itong ginawang kasalanan. Alam niyang ginagawa nito ang lahat para mabuhay silang 5 magkakapatid. Simula nang mawala ang kanilang ina, si Edwin ang nagtaguyod sa kanila sa pagiging magsasaka nito. Noong una, akala ni Ariela na hindi na siya makakapag-aral sa kolehiyo. Masyadong mahirap ang buhay. Magsasaka lang ang kanyang ama sa farm ng mga laksamana. Minsan nga'y hindi pa sapat sa pagkain nila ang kinikita nito, kaya bilang panganay, naisip niyang pagkatapos ng high school, maghanap na agad ng trabaho. Gayunpaman, ayaw ng tatay ni Ariela na tumigil siya sa pag-aaral. Gusto nitong makapagkolehiyo siya. Kaya magkasama silang nagpakumbaba at humingi ng tulong sa mga kapatid ng kanyang ina. Tinulungan naman siya ng mga ito, pero kapalit noon ay ang maging kasambahay siya ng mga ito. At sa wakas, pagkatapos ng 4 na taon, natapos na rin siya sa pagiging kasambahay. Kaunting panahon na lang, magiging nurse na siya at unang magiging professional sa pamilya nila. Tatay, sabi ko naman po sa inyo, ayos nga lang po yun. Sabi ni Ariela dito. Hindi naman po ako naghahangad ng bonggang celebration noon. Nang makapunta po kayo sa Maynila, sobrang saya ko po noon. Wala po kayong dapat ikahingi ng pasensya. Sige na po, ibababa ko na po ito. Pupunta na po ako sa sakayan ng jeep. Pagkababa ng tawag, tumawid na si Ariela sa kalsada. Malapit na siya sa sakayan nang may narinig siyang pamilyar na boses. May nakita siyang pinagkakaguluhan sa gitna ng kalsada. Hindi naman siya tsismosa, pero umusbong ang kuryosidad sa kanya. Bakit may pakalat-kalat na baliw dito? Muntik nang magkabanggaan ng mga sasakyan natin dahil sa lalaking to. Sintu-sintu yata to eh. Di makausap ng matino. Naiinis na sabi ng isang lalaki at may tinuro sa kalsada. Nagulat siya nang makita si Noah, ang anak ni Doña Jimena. Mabilis siyang lumapit kay Noah na tinatakpan ng mga tenga. Umiiyak at sumisigaw sa mga taong sinisigawan ito. Noah! Hinawakan niya ang kamay ng binata at ginagap iyon. Noah, si Ariela to. Tahan na! Hinagod niyang likod nito habang nakayakap rito. Alam niya ang paborito nitong kanta at batid niyang nagpapakalma yun kay Noah. Maya-maya ay tumahimik na rin naman ito at mataman siyang tiningnan. Ariela? Usal ni Noah at may luha pa sa mga mata. Ngumiti naman siya at pinunasan ang mga luha nito. Ako nga. Tahan na. Akong bahala sa'yo. Poprotektahan kita. Tayo na tayo ha. Dahan-dahan namang tumayo si Noah. Medyo mas tumangkad pang binata sa 4 na taong nakalipas. Mas matanda ito ng 7 taon sa kanya pero para sa kanya ay magkababata silang dalawa. 9 years old si Ariela nang makilala niya noon ang 16 years old na si Noah. Binata man ang panahong yun si Noah, may sakit kasi sa pag-iisip at pang 6 years old lang ang utak nito, kaya talagang isip bata. Minsan ay tinatawag pang baliw o sintu-sintu ng iba. Bukod doon, madalas din siya noon sa asyenda ng mga laksamana dahil sa kanyang ama na magsasaka roon. Ariela, inaway nila ako. Isusumbong ko sila kay mama. Isumbong natin sila. Mahigpit pa rin na hawak ni Noah ang kanyang kamay. Hindi alam ni Ariela kung bakit nasa ganong sitwasyon ang binata.
Dapat binabantayan si Noah ng kung sino man nakasama nito. Hindi niya obligasyon na ipagtanggol si Noah, pero hindi niya matiis ang binata, lalo na at kalaro niya ito noon at anak pa ng amo ng kanyang ama. Pasensya na po talaga sa inyo, panimula ni Ariela kahit medyo kinakabahan. Alam ko pong nakakadismay ang sitwasyong to at talagang ikinalulungkot ko po ang abalang na idulot ng kaibigan ko. Hindi po ako nandito para magdahilan, pero hinihiling ko po na makinig po muna kayo sandali. Napatingin sa kanya ang mga driver ng mga naistorbong sasakyan ni Noah. Ang iba'y nagsusungit at parang hari kong makaasta, at ang iba naman ay naiinip na tinatapik ang mga hood ng sasakyan. Naramdaman ni Ariela ang pagkayamot ng mga ito, ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin kung ano ang dapat sabihin. Ariela, uwi na tayo. Punta na tayo kay mama. Medyo nanginginig ang boses na sabi ni Noah sa kanya. Nilagay niya ito sa likuran niya. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Ihahati din kita, Noah. Kakausapin ko lang sila. Diyan ka lang sa likod ko. Tumango naman si Noah at pumunta sa likod niya. Matangkad ang binata at pandak lang siya, kaya ang awkward na nakahawak pa ito sa kanyang mga balikat na para bang batang nagtatago. Naiintindihan ko po kung gaano ito sobrang abala sa inyo. Patuloy ni Ariela. Naantala po ang araw ninyong lahat pero sana po, please, pakinggan niyo po sana ako. Si Noah, hindi po siya katulad ng karamihan. Saglit siyang nag-alinlangan. Matanda na po si Noah. Opo, pero hindi po katulad ng isip niyang mga isip natin. Ang isip niya po, parang sa isip lang po ng mga bata, tulad ng sa isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Kahit matanda siya physically, mentally po ay hindi siya ganon. Kaya ito pong mga problema na dinulot niya, hindi niya rin po masyadong maiintindihan. May narinig siyang nagsalita ng masama kay Noah, kaya napapikit na lang siya. Sana hindi niyo pinapabayaang makalabas. Alam niyo naman pala na baliw. Huminga ng malalim si Ariela. Please po, huwag niyo naman po sana siyang tawaging baliw o sinto-sinto. Hindi niya naman po ginustong maging isip bata. Nakita niyang ilan na nagigilty sa kanyang sinabi. Nagpalitan ng tingin ang mga driver. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Napansin niyo ni Ariela ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang ipaintindi ang sitwasyon ni Noah. Hindi lang naman sa binata kundi sa mga taong may special needs. Dapat maintindihan ng mga tao ang mga taong katulad ni Noah para hindi maging marahas ang mundo rito. Hindi niya naman po gustong makasakit o magdulot ng pinsala. Mabilis niyang dagdag. Hindi po naiintindihan ni Noah ang mga ganito. Kapag nasa kalsada po siya, para lang din po siyang isang bata na nalilito at natatakot. Naramdaman niyang tumango si Noah. Oo, takot ako, Ariela. Uwi na tayo. Ayoko na rito. Sinisigawan nila ako. Ang mga mata ni Ariela ay puno ng pagsusumamo ng katapatan. Alam ko pong galit kayong lahat. Pero please, hayaan niyo na lang po sana si Noah. Hindi po siya normal katulad ng iba sa atin. May pag-aalinlangang nagsalita ang isang dalaga sa isang kotse malapit sa harapan. So, anong gusto mong gawin namin? Basta, hayaan na lang siyang makalusot dito? Natigilan si Ariela. Sanulya pa niya si Noah na naghihintay ng pagtingin niya. Napangiti agad ito at mas lalong lumapit sa kanya. Opo sana. Mahinang sabi ni Ariela at mabigat ang puso ngunit puno ng determinasyon. Hinihiling ko po sana ang inyong pangunawa. Hayaan niyo na lang po ang kaibigan ko. Nakaramdam si Ariela ng tahimik na tensyon habang tinatanggap ng mga driver ang kanyang mga salita. Pagkatapos, dahan-dahan at isa-isa, nagsimulang tumango ang iba. Muling nagsalita ang matandang lalaking may puting balbas. Sige, hahayaan na namin. Pero sa susunod, kapag may mga kondisyon na ganyan, hindi na sana pinapabayaang mag-isa sa labas. Napabuntong hininga si Ariela. Salamat po. Salamat po sa pag-unawa. Muli niyang tiningnan si Noah. Hinawakan niyang kamay nito at hinila sa gilid. Tingin naman ang tingin si Noah sa mga umaalis na mga tao at sasakyan. Ayos ka lang ba? Pinagpagan ni Ariela ang damit nito. Pinakita sa kanya ni Noah ang mga siko nito. May sugat ako. Masakit. Silang may gawa. Tiningnan niya yon at medyo malalim pa nga. Sige, halika muna. Hanap tayo ng mauupuan. Gagamutin natin yan. Mabuti na lang, may first aid kit si Ariela sa bag. Marahan niyang ginamot ang mga sugat nito.
Tiningnan niyang mukha ni Noah na napapangiwi. Natawa na lang siya. Hindi pa rin talaga nagbabago ang dating binata na kalaro niya noon. Ariela, masakit. Daing ni Noah. Tinapos niya na ang paggamot sa sugat. Sorry na, tapos na. Tingnan mo ang kulay ng band-aid kulay orange. Orange pa rin ba ang favorite mong color? Mabilis itong napangiti. Oo, orange pa rin. Bakit ka ba nandito? Tanong ni Ariela habang inaayos ang first aid kit. Nasaan ba si Doña Jimena? Sino bang kasama mo rito? Dapat hindi ka hinahayaang mag-isa. Napanguso naman si Noah. Sinama ako ni Marie dito pero iniwan niya ako. Umiyak nga ako ng malakas. Sabi ko wag niya akong iwan. Pero iniwan niya ako, Ariela. Ihatid mo ako sa bahay Susumbong natin siya kay Mama. Tumango si Ariela at inayos ang buhok nito. Oo, ihahatid na kita sa bahay ninyo. Itatawag ko na rin kay tatay na nakita kita rito para masabi niya kay Doña Jimena. Nako, sigurado hinahanap ka na nun. Mahal na mahal ka kaya ng mga tao sa hasyenda. Kaya ako na lang ang maghahatid sa'yo pa uwi. Okay ba yon? Napangiti si Noah at mabilis na yumakap sa braso niya. Oo, ikaw na lang ang maghatid sa akin Ang bait mo talaga palagi, Ariela. Kaya gusto kitang kalaro palagi. Ang tagal na kitang hindi nakita. Pero naalala pa rin kita. Ikaw ang pinakamabait na batang kalaro ko. Laro ulit tayo Natawa naman si Ariela. Noah, hindi na ako naglalaro katulad mo. Nawala ako dahil nag-aral ako kasi gusto kong maging nurse. Nurse? Nagtataka nitong tanong. Nurse, nag-aalaga ng mga taong may sakit. Paliwanag ni Ariela. Ang mga nurse sa ospital nakikita, pwede rin namang mag-alaga ng pasyente sa bahay. Depende sa trabaho. Sandaling nag-isip si Noah. Halatang hindi maintindihan ang sinasabi niya. Maganda bang maging nurse? Masaya ka ba kapag nurse ka? Oo, nakangiting sabi niya rito. Magiging nurse ako saka para matulungan ko rin ang tatay ko at mga kapatid. Ikaw, may pangarap ka na ba? Anong gusto mong maging? Tumingin sa itaas si Noah at mukhang nag-iisip. Gusto kong maging hari ng mga kabayo sa amin kasi hindi nila ako inaaway. Gusto ko rin maging superhero para mapagtanggol ko ang mga inaaway. Humalakak naman si Ariela. Ganon pa rin talaga ang pangarap ni Noah. Walang nagbago, pero hindi naman siya umaasa ng ibang sagot. Sa kondisyon ni Noah, kahit 29 na ito, hindi naman katulad ng ibang adult ang pag-iisip nito na career path ang iniisip. Mabuti na lang talaga mayaman ang pamilyang pinagmulan ni Noah. Dahil kung hindi, kawawa naman ito na maiwang mag-isa at hindi alam kung paano bubuhayin ang sarili. Pero alam mo, medyo nag-improve ka na, nakangiting sabi ni Ariela. Mas komportable ka na magsalita. Okay na rin makipag-usap sa ibang tao. Masaya ko para sa'yo. Sana magtuloy-tuloy na yan. Namiss kita, Ariela. Sana maglaro ulit tayo. Punta ka sa bahay namin Sasabihin ko kay Mama, maghahanda kaming maraming pagkain. Hindi ba gusto mong maraming pagkain? May bahid ng saya na sabi ni Noah. Mahina naman siyang tumawa. Oo, gusto ko pa rin. Masaya ako kapag maraming pagkain. Sige, tatawagan ko muna si tatay para masabi niya kay Doña Jimena na kasama kita at ihahatid na kita sa inyo. Yun na nga ang ginawa ni Ariela. Nag-aalala ang kanyang ama na si Edwin kung bakit natatagalan siya. Sinabi niya naman ang nangyari at sinabi niya na rin na kasama niya si Noah. Oo nga, narinig ko ang mga tauhan sa asyenda na nawawala raw si Noah ngayon. Pagkumpirma ng kanyang tatay. Natataranta ang Donya. Sige, sasabihin ko na. Tumatakbo na ako papuntang hasyenda. Mag-ingat kayo Dito na lang tayo magkita sa mga laksamana. Dito ka pala, diretso anak. Napatingin siya muli kay Noah na napapatingin sa mga dumadaan. Opo, iuwi ko na. Pakisabi po kay Doña Jimena na maayos lang po ang anak niya. May kaunting sugat lang po sa mga siko. Nadaanan ko po bago ako makasakay ng jeep. Saka ko na lang po ipapaliwanag pagkarating namin dyan. Nang maibaba niya ang tawag, hinawakan niya ulit ang kamay ni Noah. Sumusunod naman ito kapag may sinasabi siya. Komportable din ang anak ni Doña Jimena sa kanya dahil nga magkalaro sila noong bata pa siya. Mabait si Noah at palaging sumusunod sa mga bilin. Yun nga lang, dahil sa kondisyon, kapag hindi makontrol ang emosyon,
Hindi akma sa edad nito ang mga kinikilos. Pumalakpak si Noah. Yay! Sasakay tayo dyan? Napatingin siya rito. Hindi ka pa nakakasakay sa jeep? Umiling naman ang binata. Hindi pa. Oo nga pala. Mayaman kayo at maraming sasakyan. Hindi nyo na kailangang sumakay ng jeep. Saad ni Ariela. Pero ako, gusto kong sumakay ng jeep. Tinapik pa ni Noah ang dibdib na parang nagbibida na gusto rin nito ang gusto niya. Palagi kong nakikita pero ayaw akong pasakay ni Mama. Kasi nga may mga sasakyan naman kayo. Halika na, sumakay na tayo. Doon tayo sa hindi puno. Sabi ni Ariela. Hindi niya na kailangang hawakan ng kamay ni Noah dahil ito nang nakahawak sa kanya. Marami siyang dala at may inaalalayan pang Noah. Pero ayos lang naman dahil hindi naman din magiging gentleman ang binata. Isa pa, hindi niya kayang utusan ng anak ni Doña Jimena na tulungan siya sa kanyang mga bitbit. Kaya laking gulat niya na lang nang kunin nito ang ilang bag niyang dala. Bakit mo kinuha? Okay lang, sabi ni Ariela. Ako lang magbubuhat, kaya ko naman. Umiling naman si Noah. Napapagod ka na. Kaya ko rin. Magaan nga oh. Bakit ikaw? Pagod na? Ang dami mo ng pawis sa noo. Maasim ka na siguro. Amoy nga ako. Napaatras bigla si Ariela. Kaso, pinilit pa rin siyang amoy nito. Kaya natawa na lang siya nang inamoy nito ang kanyang leeg at sinabihan siyang mabango pa rin. Kung ibang lalaki ang gumawa kay Ariela ng ganoong kilos, iisipin niyang binabastos na siya. Pero dahil si Noah naman ang gumawa, alam niyang walang ibig sabihin iyon. Para sa binata, alam niyang purong kainosentihan lang yon. Dahil bata ang pag-iisip, parang bata rin na naghahanap ng affection sa ibang tao. Hindi ka maasim. Nakangiting sabi ni Noah. Humalakak naman si Ariela. Huwag mong gagawin yun sa iba lalo na kapag hindi mo kilala. Kapag mga ganong kilos, lalo na kung sa babae mo ginawa, magagalit sila at baka awayin ka nila. Kumunot naman ang noon ni Noah. Bakit naman nila ako aawayin, Ariela? Dapat nga natutuwa sila kasi kapag maasim sila, masasabihan ko agad sila na maligo. Medyo napairap si Ariela. Mas lalo lang silang ma-offend kapag sinabi mo yon. Napanguso si Noah. Ganun nga ginagawa sa akin ni Mama. Pinapaalala niya sa akin na maligo ako kasi nakakalimutan ko. Ikaw, nakakalimutan mo rin bang maligo? Hindi. Minsan nagde-decide akong hindi maligo. Pag-amin ni Ariela. Nangasim naman ang mukha ni Noah. Yak! Si Ariela hindi naliligo. Isusumbong kita sa tatay mo. Pero okay lang kasi palagi ka namang mabango. Napabuntong hininga na lang siya. Halika na nga. Hindi mo rin naman maiintindihan. Basta huwag na huwag mong gagawin sa iba yon. Dapat hindi nga rin sa akin. Pero okay lang dahil kilala na naman kita. Pero sa iba, wag okay? Tumangon naman agad si Noah. Gusto mo sa'yo lang? Sige, sa'yo lang. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Nasapo niya na lang ang kanyang noo para tuloy iba ang dating kay Ariela nang sinabi ni Noah. Baka ang maging dating sa binata, ayaw niya sa iba nito gawin dahil gusto niyang sa kanya lang. Tiningnan niya si Noah na parang wala ng pag-asa. Hirap mag-explain sa'yo, usal ni Ariela. Kung hanggang dyan lang ang abot ng isip mo, ano bang magagawa ko, di ba? Ang dami-dami mong dinadaldal. May na-improve ka nga. Wala ka namang tigil. Tumawa si Noah. Hinila niya na ito pasakay ng jeep. Kaso, malakas na nauntog si Noah habang papasok. Nang tingnan niya, namumula na ang noo at paiyak na. Kaya bago pa ito humagulgol, inalo niya na agad. Pagtitinginan kasi sila sa jeep kung iiyak ito. Malakas man o hindi pa rin normal sa ilan na may makitang lalaking umiiyak dahil sa ganoon lang na dahilan. Hindi pa nakatulong na matangkad talagang lalaki si Noah. Napansin ko may muscles ka na. Nag-gym ka ba? Nagtatakang tanong ni Ariela at hinawakan ng mga braso nito. Gym? Nagtataka rin itong tanong. Hindi ko alam. Basta tuwing umaga, tumatakbo kami ni Butler dyan. Tapos may pinapabuhat siya sa aking mga mabibigat at pinapabitin niya ako parang unggoy. Reklamo nga ako ng reklamo. Sinusumbong ko kay Mama. Pero sabi ni Mama, magiging okay daw ang kalusugan ko. Kahit nakakapagod, ginagawa ko pa rin. Tumango naman si Ariela.
Oo, magiging okay ka nga. Maganda na kahit hindi ka mentally fit, physically fit ka pa rin. Mabuti na lang talaga, sinusubaybayan pa rin nilang kalusugan mo. Parang habang tumatagal, gumagwapo ka na. Humanga siya sa dedikasyon ni Doña Jimena para kay Noah. Kung ibang magulang yon, baka napabayaan ng anak na magpalaboy-laboy o hindi kaya dinala na lang sa mental institution. Kaya mahalaga rin talaga sa mga magulang na may mga anak na special needs ang may pera para mas maibigay ang mas higit na pangangailangan ng mga ito. Noah, usal ni Ariela at mataman itong tiningnan. Huwag mong kalimutang pasalamatan ng mama mo, okay? Kapag inaalagaan ka niya, yakapin mo siya tapos sabihin mo ng salamat. Kasi kahit 29 ka na, inaasikaso ka pa rin niya. Tumango naman si Noah at ngumiti. Okay, love na love ko si Mama Ariela. Hindi niya ako inaway kahit isang beses. Napangiti din si Ariela. Mabuti pa ito at kasamang ina, samantalang siya, high school pa lang siya noon nang mawala ito. Kaya gusto niyang ituro kay Noah na palaging pahalagahan ang mga taong nagmamahal dito habang kapiling pa. Ariela, gutom na ako. Mahinang sabi ni Noah habang umaandar ang jeep. Naghanap naman agad siya ng pagkain sa bag. Mabuti na lang, may biskwit pa siya roon. Ibinigay niya agad kay Noah yon at ipinagbukas ito. Hinayaan niyang kumain mag-isa, pero makalat kumain, kaya pinupunasan niya pang amos. Ang sweet niyong dalawa. Nakangiting sabi ng Ale sa tapat nila. Kanina ko pa kayong nakikita sa paradahan pa lang ng jeep. Bagong kasal ba kayong dalawa? Ganyan din kasi kaming maglambingan ng asawa ko dati nung bagong kasal pa lang kami. Kahit sa parangan, naglalambingan kami. Umawang naman ang bibig ni Ariela. Hindi na siya makapagsalita dahil sa sunod-sunod na sinabi ng Ale. Malamang ay na-misinterpret nito ang pag-amoy ni Noah kanina sa kanyang leeg. Hindi po. Mali po kayo nang iniisip. Nauutal niyang pagtanggi. Kaso, ayaw maniwala ng Ale. Asos, tinatanggi niyo pa. Sana hanggang pagtanda manatili ang sweetness ninyo. Hindi na lang nagsalita si Ariela. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Ayaw niya rin namang sabihing isip bata ang kasama niya. Matama niyang tiningnan si Noah na nabilaukan na, kaya mabilis na itong binigyan ng tubig. Kailanman ay hindi niya naisip na maging boyfriend si Noah. Malamang ay ganoon din naman ito. Gayunpaman, naisip niya na nasa tamang edad na nga naman pala si Noah para mag-asawa. At may umusbong na awa sa kanyang dibdib dahil siguradong mahihirapan ito na bumuo ng sariling pamilya. Na kung mawala man si Doña Jimena sa mundo, sino na lang ang magtsatsaga para kay Noah. Kaya hangad niyang kung sino man ang mapapangasawa nito, alagaan at intindihin ang kondisyon ni Noah. At kung posible man, sana ay makakita ito ng babaeng magmamahal rito ng totoo. Pagkababa nila ng jeep, sumakay naman sila sa tricycle. Nagpadiretso na siya sa hasyenda ng mga laksamana. Kilala na naman siya ng mga guards doon, kaya mabilis siyang nakapasok. At nang makita pa si Noah, mabilis ding nagtawag ang mga ito ng susundo. Diyos ko! Noah! Lumuluhang sumugod si Doña Jimena kay Noah. Saan ka ba nagpunta? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Paano ka napunta sa kabilang bayan? Napatingin si Ariela sa pinsan ni Noah na si Marie. Napailing siya. Alam niyang sinadya nitong iwan si Noah roon. Bakas ang guilt sa mukha nito at napayuko. Iniwan ako ni Marie ron, Mama. Hinahabol ko ang sasakyan niya pero hindi siya tumigil. Sabi niya mamamasyal kami pero iniwan niya ako. Sobrang bad niya po sa akin, Mama. Umiyak nga po ako. Sumbong ni Noah at itinuro-turo pa si Marie. Hindi niya alam kung anong meron sa mga laksamana. Basta ang alam lang ni Ariela, inampo ni Doña Jimena si Marie na anak sa labas ng malayo nitong kamag-anak. Inampon para may makasama si Noah. Pero mga bata pa lang, nakikita na ni Ariela na masama talaga ang ugali ni Marie, lalo na kay Noah. Nahihirapan si Doña Jimena na magtiwala. Pagdating kay Noah, parang lahat ng taong nakapaligid dito, sasamantalahin lamang ang mga kahinaan ng binata. Tanging si Butler dyan lamang ang kayang pagkatiwalaan ni Doña Jimena kay Noah. Bakas ang galit sa mukha ni Doña Jimena pero halatang nagpipigil pa rin ito. Mag-usap tayo mamaya, Marie. Huwag ka munang magpakita sa akin. Naiiyak na umakyat si Marie sa ikalawang palapag. Lumingon ulit si Doña Jimena sa anak nito at tiningnan ang mga sugat.
Nang makitang may band-aid na doon, puno ng pasasalamat na tumingin sa kanyang ginang. Maraming salamat talaga, Ariela. Salamat na nakita mo ang anak ko. Sabi nito sa kanya. Tumango naman siya at tipid ng umiti. Wala po yon. Pauwi na rin naman po ako at saktong nadaanan ko po siya. Kauwi ko lang po galing Maynila. Nag-cause po kasi si Noah ng gulo sa mga sasakyan doon. Lumapit naman sa tabi niya ang kanyang ama. Agad niyang inabot ang kamay nito at nagmano. Napangiti naman ang tatay niya at hindi napigilang yakapin siya. Doña Jimena, sige po, uuwi na po kami. Naghihintay na rin po kasi ang mga kapatid nitong si Ariela. Inaasahan po talaga namin ang pag-uwi niya ngayon. Rason po kaya humingi po ako ng day off. Saad ng kanyang ama. Umawang ang bibig ni Doña Jimena at tumango. Ganon ba? Sige, pasensya na talaga sa abala. Tiningnan ni Ariela si Noah. Napangiti siya nang kumaway ang binata sa kanya. Lumapit sa kanya si Doña Jimena at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ariela, salamat talaga. Sana makabawi ako sa kabutihan mo sa anak ko. Medyo nailang naman si Ariela. Wala po yon. Bukod po sa anak mo po siya, kaibigan ko rin naman po si Noah. Kahit na ako lang po ang bata noong maging magkalaro po kami, para po sa akin, kababata ko pa rin po siya. Hindi pa rin nagbabago ang tingin mo sa kanya kahit na ganito pa rin siya? Tanong pa ng Donya sa kanya. Napakamot naman siya sa sentido. Siyempre hindi po. Saka naiintindihan ko po ang sitwasyon niya. At mabait naman po niyang si Noah. Kaya lang parang napansin ko po, nag-improve na siya kaysa dati at wala pong tigil ang bibig. Pareho silang natawa ng Donya. Gusto niya talagang ugali nito dahil sa pagiging mapagmahal sa anak. Yun nga lang, medyo natatakot din siya dahil mahigpit din naman ito pagdating sa ibang tao. Kaya ang makitang mapatawan niya ang Donya, malaking bagay na para kay Ariela. Maya-maya'y nagtagal ang tingin ni Doña Jimena sa kanya. Medyo nailang siya kaya bumaba ang kanyang tingin. Nanlaki na lang ang mga mata ni Ariela nang yakapin siya nito. Donya, bakit po? Tanong ni Ariela. Natutuwa lang ako sa'yo. Bumalik ka rito ha. Bukas, magpapahanda ako ng dinner. Isama mo ang pamilya mo. Lumingon si Doña Jimena sa kanyang ama. Kayo, Edwin, isama mo ang mga anak mo. Pasasalamat ko dahil sa ginawa ni Ariela para sa anak ko. Tumango naman ang kanyang ama. Sige po, Doña Jimena. Maya-maya'y umalis na rin naman sila sa hasyenda ng mga laksamana. Nang makauwi sa bahay, sa wakas ay nakapagpahinga na siya habang kumakain ng biko. Pinagkaguluhan ng mga kapatid niya ang kanyang pasalubong. Anak, nag-abala ka pang bumili ng mga pasalubong para sa amin. Sabi ng kanyang ama nang sumapit na ang gabi. Dapat itinabi mo na lang sa sarili mo ang pera mo. Napangiti naman siya habang humihigop ng kape. Ayos lang po yun, Tay. Saka nag-iipon po talaga ako para sa mga pasalubong. Sayang din po kasi, mas mura mamili ron kesa rito. Ano nang balak mo ngayon, anak? Tanong ng kanyang ama. Sumagot naman agad si Ariela. Hahanap po muna ako ng trabaho. Mag-iipon po ako para sa review center. Hindi ko po kasi kayang mag-review ng mag-isa. Sana po unang take pa lang makapasa na po ako. Para naman maging nurse na po ako at makatulong din sa inyo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Edwin. Huwag mong madaliin, anak. Basta kahit anong mangyari, nakasuporta kami sa'yo. Alam ko rin na magiging nurse ka. Magaling kaya ang panganay ko at madiskarte din sa buhay. Napuno ng kagalakan ang puso ni Ariela. Salamat po. Maya-maya'y nauna nang matulog ang kanyang ama. Naiwan naman siya sa labas at nagbasa pa ng mga libro. Natulog siya maghapon kaya nagkaroon siya ng energy ng gabing yon para mag-review ng kaunti. Hulog na siya sa pagbabasa nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Nang makita niyang si Jonas yon, mabilis niyang pinatay ang tawag. Pero nang muling tumawag ang binata, sinagot niya na lang dahil alam niyang hindi ito titigil. Ano ba? Bakit ba tumatawag ka pa? Naiinis na tanong ni Ariela. Hey, Ariela! Malalim ang boses na sabi ni Jonas. Iniisip kita. Napairap naman si Ariela. Talaga? Isang buwan na tayong wala ah. Ngayon mo lang ako naisip? Nakakatawa ka. Bakit ka ba tumatawag? Busy ako sa pagre-review. Storbo ka. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jonas. Naging busy lang ako sa mga ginagawa sa law school. Ayaw ko tang i-message dahil alam kong busy ka at hindi mo kailangan ng pangulit ko. Pero ngayon,
Maluwag ng schedule ko at hindi ko na mapigilang puntahan ka, Ariela. Gusto kong mag-usap tayo ng maayos. Nasaan ka ba? Wala ka na sa bahay ng tita mo. Umuwi na ako sa probinsya namin. Balik sa probinsya dahil na-miss na ako ni tatay at ng mga kapatid ko. Dito ko na rin balak mag-review at maghanap muna ng trabaho. Sabi ni Ariela. Oh, pero babalik ka pa rin naman dito, di ba? Para sa board exam mo at para sa trabaho. Sabi ni Jonas. Mahina ang boses nito ngayon. Napailing si Ariela. Wala ka nang pakialam sa mga plano ko. Bakit ka pa ba nagtatanong? Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa dating nobyo. Wala siyang utang na explanation kay Jonas. Hindi na siya magtitiis sa mga magulang nito na nilait ang kanyang pagkatao mula ulo hanggang paa. May bahid ng kalungkutan ng boses ni Jonas. Para sa akin, hindi naman talaga tayo nag-break. Hindi ako pumayag, Ariela. Alam mo yan. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Pakiramdam niya'y gumagapang ang dating damdamin. Sinungaling siya kung sasabihin niyang wala na siyang nararamdaman para kay Jonas. First love niya ito at first boyfriend na rin. Tumagal sila ng 2 taon, pero simula nang ipakilala siya sa mga magulang nito, sunod-sunod ang naging problema nila. At yun na lang palagi ang issue nilang dalawa. Mahirap lang sila, pero hindi siya tinuruan ng kanyang ama na hayaang tapakan ng ibang tao ang kanyang pagkatao. Bumuntong hininga siya at mas malamig na ang boses. Jonas, tapos na tayo. Napag-usapan na natin to. Ikaw lang ang hindi makatanggap. Respetuhin mo na lang ang desisyon ko. Galit ka lang. Please, huwag kang magpadala sa emosyon mo. Pag-usapan natin to. Hindi ba yun naman palagi ang ginagawa nating dalawa kapag may misunderstanding tayo? Mabilis na saad ni Jonas at may bahid ng desperasyon ng boses. Alam kong mahal mo pa rin ako. Naningkit ang mga mata ni Ariela habang hawak ang kanyang cellphone. Paano nito naisip yon? Paano naisip ni Jonas na kilala pa nito ang puso niya pagkatapos ng lahat ng nangyari? Hindi lang naman siya sa mga magulang ni Jonas ng liit, pati sa dating nobyo, talagang nainsulto siya ng sobra. Nalaman kasi ng mga colleagues nito na isa siyang kasambahay at ang mga tropa nitong rich kid din, iba rin kung makatingin sa kanya. Sa halip na ipagtanggol siya, tinawanan lang din ni Jonas. Hindi alam ng binata na narinig niya ang mga sinabi ng kaibigan nito tungkol sa kanya. Mahal niya si Jonas. Minsan niya nang naisip na ito ang maging asawa sa future. Matalino, gwapo, mayaman at seryoso sa buhay. Gayunpaman, parang nakikita niya na agad na kahit masagana ang buhay kasama ito, hindi pa rin siya magiging masaya dahil sa mga panghuhusga. Sa tingin ko, hindi mo naiintindihan, Jonas. Tuluyan ng binaba ni Ariela ang hawak na ballpen. Hindi lang to about sa feelings ko, kundi sa respeto na hindi ko natanggap mula sa'yo, sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. At ikaw, hindi ka man lang nanindigan para sa akin kapag may mga nanghuhusga sa akin. Natahimik si Jonas sa kabilang linya, ngunit ramdam ni Ariela ang guilt nito. Napakaraming beses niya nang narinig ang paghingi ng tawad sa boses nito. Hindi na siya interesado sa mga panunuyo ni Jonas. Minahal kita, Jonas. Patuloy ni Ariela at saglit na lumambot ang boses. Pero never mo akong pinagtanggol ng nilalait nila ako. Matatanggap ko ang kanilang panghuhusga, especially mula sa mga magulang mo, kung may sinabi ka lang na kahit ano para i-defend ako. Pero hindi mo ginawa. Humingi ka lang ng tawad. And take note, sorry para sa mga magulang mo na parang hindi big deal sa akin. Bakit ganon? Ako ang may kailangan ng sorry. Bakit parang ako pang kailangan mag-sorry kasi ganito ang buhay na mayroon ako? Huminga ng malalim si Ariela. Naninikip ang dibdib niya. Hindi siya makapaniwala na hinayaan lang ni Jonas na manatili ang mga hinanakit niya. Kaya dapat, inansahan na rin ito na mapapagod siya sa kanilang relasyon. Narinig niyang namamaos na boses ni Jonas. Please, alam ko ng mga pagkakamali ko. Hayaan mo naman akong itama ang lahat. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Ariela. Nahihirapan ako na wala ka ngayon. Mas na-realize kong kailangan kita sa buhay ko. Ariela, please. Mapakla siyang tumawa. Ewan ko sa'yo, Jonas. Ang hirap maniwala sa'yo. At ito pa, wala ka man lang decency na sabihin sa akin ang tungkol sa mga date na sinet up ng mga magulang mo para sa'yo. Nakita kita, Jonas. Nakita kitang kasama siya.
ang babaeng gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Kung may respeto ka sa akin bilang girlfriend mo, kahit pinilit ka pa ng mga magulang mo, hindi mo pauunlakan yon. Kaso, hindi. Ang saya mo nga, diba? Huwag mong itatanggi kasi kitang-kita ko. Hindi na ako babalik sa'yo, Jonas. Sabi ni Ariela at napapikit. Hindi mo lang ako sinaktan. Pinaramdam mo sa akin na hindi ako sapat sa mundo mo. Hindi ko kailangan ng relasyon na nagbibigay lang sa akin ng insecurities. Kailangan ko ng taong ipagmamalaki ako, taong nasa tabi ko anuman ang mangyari. Hindi ko ginustong maramdaman mo yon. Garal ka lang boses na sabi ni Jonas. Hindi ko ginustong masaktan ka. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nanginginig ang mga labi ni Ariela. Ayoko na, Jonas. Tapos na tayong dalawa para sa akin. Magbabago ako. Please, gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo ulit. Desperadong sabi ni Jonas. Napalunok si Ariela at napapikit. Alam niyang sincere ito pero hindi niya na muna iisipin. Marami pa siyang kailangang intindihin sa buhay. Kung para talaga sila sa isa't isa, para talaga sila sa isa't isa. Pangarap muna niyang kanyang iisipin kesa ma-stress sa relasyon nila ni Jonas. Hindi, tapos na tayo. Hindi niya natitinag na sambit. Ibinaba niya ang tawag bago pa ito makapagsalita. Na-i-block niya na rin ang number nito para hindi na makatawag pa. Nakaramdam si Ariela ng kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Mas okay nang naghiwalay sila dahil mas kalmado ang isip niya kapag wala si Jonas sa paligid. Kinabukasan, puyat na puyat siya dahil sa pagre-review. Nagising lang siya dahil may narinig siyang ugong ng sasakyan. At ang isa niyang kapatid na ginising siya at sumisigaw ng lechon. Ate, may lechon sa bahay. Bilisan mo, Ate Ariela. Gumising ka na dyan. Pulalas ng kanyang kapatid na si June. Binato niya ito ng unan. June, ano ba? Tigilan mo ako. Kitang natutulog ako eh. Alas 5 na ako natulog tapos gigisingin mo ako ng 7. Maawa ka naman. May lechon nga kasi, Ate Ariela. Sabi pa ni June. Saka pinapagising ka ni tatay. Nandito sina Doña Jimena saka si Kuya Noah. Kahit antok na antok pa, pinilit niyang bumangon. Naloloka siya sa pagsigaw ng kanyang kapatid. Paglabas niya sa kwarto, nalaglag na lang ang panga niya. Ang maliit nilang mesa, sobrang daming pagkain. Ang isang buong lechon, nakalagay na lang sa pahaba nilang upuan na gawa sa kawayan. Daig pang may fiesta sa loob ng bahay nila. Ariela! Tawag sa kanya ni Noah at tuwang-tuwang lumapit. Marami kaming dalang pagkain. Kumain ka na. Napangiti naman si Doña Jimena habang nakatingin kay Noah bago pumaling sa kanya. Iha, pasensya ka na maaga kaming nang istorbo. Hindi na makapaghintay itong si Noah sa dinner at gusto ka na agad makita first thing in the morning. Sana hindi kami nakaabala. May pupuntahan din kasi kami ng anak ko mamayang gabi. Kaya naisip namin na puntahan na lang kayo. Sumagot naman ang kanyang amang si Edwin. Nako, Doña Jimena, hindi naman po. Nagulat nga din ho kami at napakarami naman pong pagkain ang dala ninyo. Tumango naman ang Donya at matamang tumingin sa kanya. Kulang pa yan para pasalamatan si Ariela sa ginawa niya para kay Noah. Bahagyang umayos si Ariela at pasimpleng tiningnan kung may panis na laway pa siya. Bahagya niya rin inayos ang kanyang buhok. Grabe naman kasing mag-surprise visit si Doña Jimena. Bibisita talaga kung kailan bangag na bangag pa siya. Tipid siyang umiti. Wala po yung kaso, Doña Jimena. Nag-abala pa po talaga kayo. Napatingin si Ariela kay Noah na nakikipaglaro sa bunso niyang kapatid. Kahit saan talaga pumuntang binata, hindi nito mapigilang hindi makipaglaro. Nang umagang yon, nagsalo-salo sila sa mga regalo ni Doña Jimena para sa kanya. Halos lahat sa pamilya, naiilang sa mayamang ginang. Maliit lang ang bahay nila at hindi pa tiles, kaya naman talagang nahihiya sila. Kahit ang tatay niyang si Edwin, nilabas na yata sa baul ang mga pinakamagagandang plato at mga kubyertos na mayroon sila. Kung ganon, nakatapos ka na sa pag-aaral? Nursing palang pinasok mo kaya pala maalaga ka talaga. Nakangiting sabi ni Doña Jimena at halatang giliw na giliw talaga sa kanya. Tumango naman si Ariela. Opo, Doña Jimena. Actually po, hindi pa naman po ako nakakapag-board exam. Bale, maghahanap po muna ako ng trabaho na malapit lang po dito. Mag-iipon at saka po magte-take ng exam para maging registered nurse na po talaga ako. Lumiwanag ang mukha ni Doña Jimena.
Huwag ka nang maghanap ng ibang trabaho. Maging private nurse ka na lang ng anak ko. Napatingin si Ariela kay Noah. Sure po ba kayo? Hindi pa po ako nurse, kaya mas maigi po na iba na lang po siguro ang kunin ninyo. Saka nakakahiya naman po. Umiling agad si Doña Jimena at inabot ang kamay niya. Ikaw ang gusto ko. Actually, hindi naman totally private nurse ang kailangan ng anak ko. Pero since nakatapos ka pala ng nursing, pwede ka rin mag-practice kay Noah. Kung gusto mo lang naman, at pag-aralan din ang mga session niya sa therapist niya. Alam ko na mas komportable si Noah sa'yo at sa lahat ng tao, naiintindihan mo rin siya. Kung may doubt ka, pwede namang maging caregiver ka muna niya. At least, health-related pa din, diba? Isa pa, hindi rin naman mahirap alagaan itong si Noah. Medyo nag-improve na siya dahil ang basic things marunong na siya. Siguro, mas kailangan niya lang more on companion. Sa tingin mo, Ariela? Kung tutuusin, napakagandang offer ng sinabi sa kanya ni Doña Jimena. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang may pagdududa siyang nararamdaman. Tila may kakaiba sa offer ng ginang na hindi niya lubos maisip kung ano. Gayunpaman, gusto na rin ni Arielang tanggapin. Alam niyang hindi naman nga mahirap alagaan si Noah. Bukod doon, hindi niya na kailangan maghanap ng trabaho para makaipon. Nasa harap niya na kaya mahirap ng tanggihan. Kailangan niya rin kasing magmadali para naman makatulong agad siya sa kanyang ama. Balak niya rin kasing magpunta sa abroad kapag nagtagal. Sige po, payag po akong maging caregiver ni Noah. Pagpayag ni Ariela. Tatanggapin ko po ang trabaho. Maraming salamat po sa pagkakataon, Doña Jimena. Mas lalong napangiti ang Doña. Salamat din na tinanggap mo. Ang gusto ko lang naman, hindi maging mag-isang anak ko. Nahihirapan akong makakita ng mga taong talagang magiging mabuti talaga at totoo ang intensyon sa anak ko. Kaya masaya ako na pumayag ka. Marahan ulit siyang tumango. Naiintindihan niya ang ginang. Siguro nga ay nahihirapan talaga ito. Hindi niya alam ang nangyari kay Marie. Pero narinig ng kanyang ama sa hasyenda na pinalayas daw ito ng Donya. Mukhang nagalit yata dahil sa ginawa kay Noah. Nagsimula na nga si Ariela bilang caregiver ni Noah. Hindi naman ito mahirap alagaan. Palagi pang nakabuntot sa kanya. Marunong din naman itong maligo at magbihis at ang kailangan lang ay paalalahanan. Para lang siyang nag-aalaga ng bata pero malaki na. Napapagod lang talaga siya kapag gustong makipaglaro ni Noah. Minsan kasi talagang gusto nito ng takbuhan. Napapasubo tuloy siya. Maligo ka na. Paalala ni Ariela rito. Anong gusto mong damit dito? Hinayaan niyang pumili si Noah. Pero nang hahalughugin na naman nito ang cabinet, pinigilan niya na. Noah, wait lang. Makinig ka sa akin ha? Nasa ilalim ang gusto kong damit. Sabi ni Noah at ayaw makinig sa kanya. Sinapo ni Ariela ang mukha nito. Noah, makinig ka muna. Kapag naghahanap ka ng damit na gusto mo, hindi dapat ginugulo. Ganito dapat. Tinuruan ni Ariela sa mga gamit nito ang binata. Sumunod naman si Noah at naging mahinahon sa paghahanap. Ibinalik rin nito ng maayos ang mga damit. Napangiti siya at hinaplos ang buhok nito. Ang galing! Humalakhak naman si Noah. Very good na ako. Tumango naman siya. Sige na, maligo ka na ron. Dahan-dahan na, baka madulas ka. Tumayo naman agad si Noah at pumasok na sa banyo. Tinanaw niya na lang ito. Natutuwa ang kanyang puso na mas malaki talaga ang improvement ni Noah kaysa sa dati. Mahilig ito sa blocks na laruan at marunong na itong maglinis ng sariling kalat. Mas may concern na rin sa hygiene. Hangad niyang magtuloy-tuloy na yon dahil concern talaga siya kay Noah bilang kaibigan. Pagkatapos maligo, lumabas na sila sa mansyon. Napunta sila sa kwadra ng mga kabayo dahil gusto nitong ipinta ang mga kabayo roon. Kung may talent man si Noah na sobrang galing nito, yon ay ang pagpipinta. Namamangha talaga si Ariela sa mga obra ng binata. Maya-maya ay pinaliguan ang mga kabayo. Naiinis na binaba ni Noah ang paintbrush at parang batang humalukip-kip. Napangiti si Ariela. Bukas mo na ituloy yan. Napanguso naman si Noah. Nakitang nagdodrawing pa ako tapos niliguan na agad. Natawa naman si Ariela. Kaya lang, naglaho yon nang makitang may unknown caller sa kanyang cellphone. Hindi niya na yun sinagot. Alam niyang si Jonas lang naman yon. Nag-abala pa talagang bumili ng bagong SIM card.
Parang ang daming time mangulita. Napairap na lang si Ariela. Pinagmasdan lang nila pareho ang mga pinapaliguang kabayo. Maya-maya ay pumalakpak na si Noah. Humahagik-gik sa wagas na kagalakan. Hindi mapigilang matawa ni Ariela. Ariela, bilis! Nananabik na tawag ni Noah. Tingnan mo, naglalaro ang mga kabayo. Gusto ko rin gawin yan. Gusto ko rin paliguan ng mga kabayo. Noah, hindi pwede. Hayaan mo na lang si Manong doon. Saad ni Ariela. Kakaligo mo lang kaninang umaga. Ayokong madumihan ka ulit. Ngunit determinado si Noah. Napatayo ito bigla at nakatutok ang mga mata sa hose na ginagamit ng mga tauhan sa pagbanlaw ng mga kabayo. Gusto kong hawakan ng hose. Please, Ariela, hayaan mo kong sumali sa kanila. Nanginginig ang boses ni Noah at maiiyak pa. Gusto ko silang tulungan. Gusto ko silang linisan. Ibinukanyang-kanyang bibig upang magsalita. Sinusubukang mga tuwiran sa binata. Pero nakikita niya na ang mahinang panginginig sa mga labi nito. Hindi niya kayang makitang malungkot si Noah at mas lalong hindi naman kapag umaatugak na parang baka. Okay. Wika ni Ariela at napangiti na rin. Pero mananatili lang ako malapit sa'yo, okay? Hahawakan kita. Ayokong madulas at madapa ka kaya humawak ka sa braso ko. Humawak si Noah sa kanya pero dahil maliit siya, ito ang nahihirapan. Napakamot sa sentido ang binata. Ito na lang ang nagdala ng kamay niya sa braso nito. Ikaw nang humawak sa akin. Ang liit mo, para kang duwende. Naningkit naman ang mga mata niya. Ikaw talaga, anong sinabi mo? Tumigil ka ah. Hindi ka naman inaano ng height ko. Tumawa naman si Noah at pinatungan pa ang kanyang ulo. Napabuntong hininga na lang siya. Kung hindi kulang sa pag-iisip, papatulan niya talagang mga pangaasar ni Noah. Sumugod ito sa tauhan. Dahil hila siya, halos madapa na rin siya. Hinawakan ng binata ang hose gamit ang dalawang kamay. Habang inaayos ni Ariela ang paghawak ni Noah, bigla naman itong itinaas ang hose. Noah! Ibaba mo yan, nababasa ako! Pulalas ni Ariela. Sobrang dami ng tumatamang tubig sa mukha niya. Saglit na natigilan si Ariela. Kumukurap-kurap at napahilamos. Basang-basa na ang kanyang damit. Naiinis na siya pero nang makita niya ang mukha ni Noah, ang lapad ng ngiti at kumikinang nitong mga mata sa tuwa, hindi niya na napigilan. Natawa siya dahil tuwang-tuwa si Noah at tumatalon-talon pa. At gaano man siya kabasa, sapat ng kaligayahan ni Noah para itaboy ang anumang inis niya. Nagwibisikan sila ng tubig sa isa't isa. Tumatakbo ng paikot-ikot at tumatawa na parang mga bata. Sa ilang sandali, nakalimutan ni Ariela ang mundo sa kanilang paligid. Maya-maya, dumating na ang mga katulong na may dalang tuwalya. Noah, tama na yan. Halika na, magbanlaw na tayo, baka sipunin ka pa. Sabi ni Ariela. Lumapit naman agad sa kanya si Noah at tumatakbo na parang pang Naruto. Napahalakak na lang siya nang sumubsob ito sa kanyang tiyan. Muntik pa silang mawala ng balanse. Pupunasan na kita ang likot-likot mo, maupo ka na. Umayos ka rito, Noah. Maingat na pinunasan ni Ariela ang buhok ni Noah. Tahimik itong umupo at pinagmamasdan siya. Ariela, gusto kita. Natigilan si Ariela at may ngiti sa mga labi. Narinig niya nang sinabi yun ni Noah noon. Alam niya namang straightforward ito at sweet katulad ng behavior ng ibang bata. Ngunit sa pagkakataong yon, mukhang magbabago na ang kanyang pananaw. Habang nakatingin ito sa kanya, sinundan ng magiliw at mabilis na halik ang mga inosente nitong salita. Napakabilis na paglapat ng mga labi na hindi niya na maunawaan kung nangyari ba talaga. Nagliwanag ang mukha ni Noah sa tuwa. Sobrang saya ko. Thank you. Napakurap-kurap si Ariela. Para kay Noah, isang normal na pagpapahayag lang yon ng pasasalamat. Ang paraan ng paghalik ng isang bata sa isang magulang o malapit na kaibigan. Ngunit para kay Ariela, halatang ibang pakiramdam. Matandaan na siya at hindi siya basta-bastang magbibigay ng halik sa isang taong hindi niya naman mahal o karelasyon. Mabuti sana kung maliit na bata talaga si Noah. Pero 29 years old na ito at mas matanda pa nga ito kaysa sa kanya. Marahan siyang umatras, naiilang sa ginawa sa kanya ng binata. Noah, hindi ka dapat humalik ng ganon, lalo na hindi sa ganong paraan. Alam kong gusto mo kong kasama at nagpapasalamat ka. Pero ang paghalik ng ganon, isang bagay na ginagawa ng mga nasa hustong gulang na. Nasa hustong gulang ka na pero hindi naman kita boyfriend.
Wala tayong relasyon. Kahit sa iba mo gawin, hindi pwede yon. Pero, bakit Ariela? Gusto kitang halikan dahil gusto kita at natutuwa ako sa'yo. Inosenteng sabi ni Noah. Marahang napabuntong hininga si Ariela. Hindi alam kung paano ipapaliwanag sa binata ang ideyang iyon. Ganito kasi yan, Noah. Kahit 6 na taong gulang ka sa puso at isipan mo, 29 years old ka pa rin. Ang mga tao, may iba't ibang damdamin tungkol sa paghalik. At pwedeng hindi magustuhan ng ilan kung may humalik sa kanila ng walang espesyal na relasyon. Sa mga matatanda kasi, ang halik, isang bagay na dapat ingatan at ibinibigay lang sa taong love natin. Bahagyang bumagsak ang mukha ni Noah. Pero, love kita. Love kita tulad ng love ko kay Mama at Butler dyan. Kaya dapat pwede. Iniling ni Ariela ang kanyang ulo at sinuklay ng kanyang mga daliri ang basang buhok. Okay, sige. Sa pisngi pwede. Pero hindi pa rin talaga. Ang paghalik sa mga nasa hustong gulang ng walang relasyon, pwedeng maging hindi komportable sa mga tao. Sana maintindihan mo yon. Dahan-dahang tumango si Noah at may pag-alala sa mukha nito. Okay, Ariela. Hindi na kita hahalikan ulit. Pagkatapos ng hindi sinasadyang insidente na yon, kapag nagiging malapit sila sa personal ni Noah, lumalayo agad siya. Hindi niya naman nilalayuan dahil nabastusan siya. Nag-iingat lang si Ariela dahil napaka-unpredictable ng mga kilos ni Noah. At syempre, bilang nasa medical field, kailangan pa rin unawain ang behavior nito. Alam niya rin naman na walang masamang intensyon ang binata. Gayunpaman, kung anong kinainosente ni Noah, mukhang iba ang takbo ng utak ni Doña Jimena. Talaga? Tanong ni Ariela. Pinadala ni Doña Jimena ang mga to? Tumango naman ang kanyang mga kapatid. Tiningnan niya ang mga pinadalang regalo. Hindi lang mga prutas galing sa hacienda at mga grocery. May mga mamahalin din na mga bag at sapatos para sa kanya at para sa mga kapatid niya. Hindi niya maintindihan kung bakit yun gagawin ng Donya. Kaya kinabukasan, hindi na napigilan ni Ariela na magtanong kay Doña Jimena. Alam niyang may ginawa siyang mabuti para kay Noah pero tila sobra na yata ang mga binibigay nito sa kanya, pati na rin sa pamilya niya. Umupo si Ariela sa maliwalas na library sa mansyon ng mga Laksamana. Ariela, ako na sanang pupunta sa'yo, pero ikaw nang pumunta sa akin. Kaya para sa'yo, buksan mo. Magiliw na sabi ni Doña Jimena at inilagay ang isang box sa lamesa. Nang buksan niya yon, isang mamahaling bracelet ang nandoon. Tiningnan ni Ariela ang bracelet pero hindi niya ginalaw. May regalo na naman siya mula kay Doña Jimena. Ayaw niyang magmukhang walang utang na loob at maging ungrateful, ngunit may isang damdamin na nagsisimulang umusbong sa kanya. Nandito po ako para sana kausapin po kayo sa mga pinapadala niyo pong regalo sa akin at sa pamilya ko. Marahang sabi ni Ariela. Doña Jimena, talagang pinahahalagahan ko po ang pagiging mapagbigay mo po sa amin ng pamilya ko. Pero sa palagay ko po, parang sobra-sobra na po. Walang problema sa akin, iha. Sabi ni Doña Jimena. Deserve mo at ng pamilya mo ang lahat. Napakalaking blessing ang pagdating mo sa buhay ni Noah. Pakiramdam ko, ikaw na ang sagot sa mga panalangin ko. Kulang pang mga yan para sa lahat ng ginagawa mo ngayon sa anak ko. Tumango si Ariela at pilit nang umiti. Palagi niyang hinahangaan ang debosyon ni Doña Jimena sa anak nito. Ngunit nababagabag pa rin siya sa mga ikinikilos ng ginang. Maya-maya pa'y lumapit ng kaunti si Doña Jimena at naging seryoso ang ekspresyon. Ariela, panimula ng Donya. May proposal ako sa'yo na matagal kong pinag-isipan. Tumaas ang mga kilay ni Ariela. Ano pong klaseng proposal? Mataman siyang tiningnan ni Doña Jimena. Gusto kong pakasalan mo ang anak kong si Noah. Napakurap siya. Hindi sigurado kung tama ba ang narinig niya. Ano po? Gusto niyo pong pakasalan ko si Noah? Tumango si Doña Jimena. Gusto ka talaga ni Noah at nakikita ko yon. Kahit ganyan siya, alam kong espesyal ang turing sa'yo ng anak ko at inaalagaan mo siya ng mabuti. Perfect match ka para sa kanya, Ariela. Naniniwala akong magiging masaya kayong dalawa. Hindi alam ni Ariela kung matatawa ba siya sa sinabi ng ginang. Kailanman ay hindi niya naisip na makakatuluyan niya ang anak ni Doña Jimena. Palagi niyang nakikita si Noah bilang isang kaibigan.
bilang isang taong lubos niyang pinahahalagahan, ngunit hindi sa paraang iminumungkahi ni Doña Jimena. Hindi ko po matatanggap ang inaalok niyo sa akin. Mabilis na sagot ni Ariela at umiling. Ayoko pong pakasalan si Noah. Kung ano man pong pag-aalagang ipinapakita ko kay Noah, yun po ay dahil trabaho ko at kaibigan ko din po siya. Hindi ko po kaya. Pero bakit? Putol ni Doña Jimena at nasa tono ang pagkadismaya. Dahil ba sa tingin mo ay hindi sapat si Noah para sa'yo? Alam mo na siya ay may kapansanan sa pag-iisip. Kaya sa tingin mo hindi siya pwedeng maging asawa? Yan bang problema? Ikinakahiya mo bang anak ko kaya ayaw mong pakasalan? Nakaramdam si Ariela ng matinding kabog sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman nakita ang kapansanan ni Noah bilang isang bagay na dapat ikahiya. Para sa kanya, si Noah ay isang mabait, sweet at may mabuting kalooban. Pero hindi maikakaila, nakakaiba pa rin ang binata kumpara sa ibang tao. Hindi ko po nakikitang ganyan si Noah. Mahina ngunit mariing sabi ni Ariela. Nagmamalasakit po ako sa kanya ng husto, pero ang pag-aasawa, hindi ko po kailan naisip. Hindi rin po ako nagdedesisyon sa pag-aasawa dahil lang po komportable ako sa isang tao. Ang pagiging asawa at pagiging caregiver ay dalawang magkaibang bagay po, Doña Jimena. Pwede pong naiintindihan ko si Noah, pero hindi po sa paraan na gusto nyo na maging asawa niya po ako. Tumigas ang mukha ni Doña Jimena. Paano kung ibalik ko na lang sa inyo ang titulo ng lupa ng bahay ninyo kapalit ang pagpapakasal mo sa anak ko? Sinanglaan nyo sa akin, hindi ba, nang magkasakit ang inyong ina? Pwede kong hindi ipatubos sa inyo yon. Basta maging asawa ka lang ni Noah. Naguguluhan ang isip ni Ariela. Natutokso siya sa alok, ngunit mali sa pakiramdam niya. Hindi niya kayang isugal ang sariling kaligayahan para lang sa isang kapiraso ng lupa, kahit pa nga mahalaga sa kanilang pamilya iyon. Hindi po. Magtatrabaho po ako ng maigi. Mag-iipon para matubos po ang titulo ng lupa namin. Matigas na sabi ni Ariela. Hindi ko po kayang pakasalan si Noah, hindi dahil sa may kapansanan siya o dahil gusto ko pong matubos ang lupa namin. Naniniwala po ako sa pag-ibig, Doña Jimena. Hindi po ako magpapakasal sa taong hindi ko po mahal. At pasensya na po, dahil hindi po ganon ang nararamdaman ko kay Noah. Muling lumambot ang ekspresyon ni Doña Jimena. Pero, matututunan mo rin naman siyang mahalin kapag naikasal na kayo. Bigyan mo lang ng pagkakataon at panahon na magsama kayong dalawa. Wala talaga siyang nararamdaman kay Noah, higit pa sa pagkakaibigan. Bukod doon, kahit hiwalay na sila ng dating nobyo na si Jonas, ito pa rin ang kanyang mahal. Hindi pa ito nawawala sa kanyang puso. Kung pipiliin niyang magpakasal sa anak ni Doña Jimena, magiging unfair lang yon sa kanila pareho ni Noah. Ayaw niyang magpakasal dahil lang gusto niyang bawiin ang titulo ng lupa. At ayaw niya rin namang umasa si Noah dahil wala naman siyang nararamdaman para sa binata. Napabuntong hininga si Ariela. May mahal na po akong iba at hindi magiging patas kay Noah kung pakakasalan ko po siya kung nasa ibang tao pa po ang puso ko. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Nanliit ang mga mata ni Doña Jimena. Nagdilim ang mga mata nito at may bahid ng frustration ng emosyon. Ngunit pagkatapos, tumango lang si Doña Jimena na parang inaasahan na nito ang kanyang pagtanggi. Kung gayon, wala na akong masasabi pa. Malamig na sabi ni Doña Jimena. Pero sana isipin mo na tinatanggihan mo ang napakagandang alok. Tumayo si Ariela at bahagyang napayuko. Pasensya na po talaga. Hangad ko pong makakita ng matinong babae si Noah na magmamahal sa kanya sa kabila po ng kanyang kondisyon. At sa tingin ko, pinakamabuting mag-resign na lang po ako bilang caregiver ni Noah. Nang sa gayon po, hindi na po mas lalong ma-attach sa akin ng anak ninyo. Ibabalik ko rin po lahat ng binigay mo po sa pamilya ko, Doña Jimena. Maraming salamat po at pasensya na po ulit. Hindi agad nakasagot si Doña Jimena. Aalis na po ako. Ani Ariela na may bahid ng lungkot sa boses. Alam ko pong mahal ninyo ang anak ninyo kaya gusto niyo po siyang mapabuti. Yun din naman po ang gusto ko para kay Noah. Pero sana po, maintindihan niyo rin ang pagtanggi ko. Tumalikod na siya para maglakad palabas, ngunit bago siya umalis, binalik niya ang tingin kay Doña Jimena. Ramdam niyang galitang ginang sa kanyang desisyon. Nang makaalis siya sa mansyon, napabuntong hininga na lang si Ariela. Nang makauwi si Ariela sa kanila,
Dala niya pa rin ang bigat ng pag-uusap nila ni Doña Jimena. Ibinaba niya ang kanyang bag sa upuan. Ang pakikipag-usap kay Doña Jimena ay nagpagulo sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Ariela, maaga kang umuwi. Sabi ng kanyang amang sa Edwin. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba, anak? Nag-alinlangan si Ariela saka huminga ng malalim. Nag-resign na po ako bilang caregiver ni Noah. May nangyari po kasi at may kailangan po kayong malaman tungkol sa sinabi sa akin ni Doña Jimena na patingin ng kanyang ama mula sa paglilinis ng isda. Ano bang sinabi niya sa'yo? Saka bakit ka nag-resign? Ang ganda ng part-time mo doon at maluwag din ang oras mo. Napalunok ng mariin si Ariela at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Si Doña Jimena po kasi, Tay. Inaalok niya po ako na pakasalan ko daw po si Noah. Natigilan ng kanyang ama. Sino nga naman ang hindi magugulat sa sinabi niya? Nang sinabi nga sa kanya ni Doña Jimena yon, parang may sumabog sa mukha niya. Ano? Si Doña Jimena? Bakit kanya aalokin ng ganyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Edwin. Hindi ko nga rin po alam. Sabi niya gusto talaga ako ni Noah at sa tingin niya po ay magiging mabuting partner po ako ni Noah. Paliwanag ni Ariela sa ama. Siguro po napanatag siya kasi inaalagaan at kilalang kilala ko po si Noah at nag-alok pa po siya na ibabalik sa atin ang titulo ng lupa once na nagpakasal po ako sa anak niya. Naningkit ang mga mata ng kanyang ama at nagdidilim ang mukha nito sa galit. Ano? Wala na sa sariling donya na yon. Wala akong pakialam kung gaano siya kayaman. Hindi mo maaaring pakasalan ng lalaking yon. Siya ay may kapansanan sa pag-iisip, Ariela. Hindi naman sa hinuhusgahan ko si Noah. Pero aalagaan mo lang siya habang buhay. Gayong bata naman ang pag-iisip niya. Posibleng maging mabuti kang asawa sa kanya. Pero paano naman sa'yo? Hindi siya magiging mabuting asawa sa'yo. Kahit gaano siya kayaman, marami siyang magiging pagkukulang sa'yo, anak. Naiintindihan ni Ariela ang pinupunto ng kanyang ama. Pero hindi naman yun ang punto niya sa pagtanggi. Walang kaso sa kanya kahit maging isip bata ang mapapangasawa niya o may kapansanan pa. Ang mahalaga kay Ariela, mahal niya ang lalaking pakakasalan. Yun ang rason kung bakit siya tumanggi. Hindi niya naman mahal si Noah. At alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya nakakaget over kay Jonas kahit masakit ang breakup nila. At alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya nakakaget over kay Jonas kahit na masakit ang breakup nila. Natigilan si Ariela sa talas ng boses ng kanyang ama. Ngunit naiintindihan niya ang galit nito. Sinabi ko po sa Donya na ayoko po, Tay. Tinanggihan ko na po ang alok niya. Huminga ng malalim si Edwin at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Mabuti. Matalino ka, nakapagtapos sa pag-aaral at malayo pang mararating. Kung gusto niya nang ipapakasal sa anak niya, maghanap na lang siya ng ibang mayamang babae na papayag. Mayaman naman sila. Huwag yung ikaw ang guguluhin. Kaya pala, panay ang pagpapadala ng mga regalo rito. Sisilawin lang pala tayo sa kayamanan nila para mapapayag ka. Mahirap lang tayo. Pero hindi ko ipagpapalit ang kaligayahan at buong buhay ng anak ko para lang doon. Mas mahalaga ka sa akin. Kayo na mga anak ko. Maging maayos ang buhay at makahanap ng mga mabubuting asawa. Hindi yung gagawin kayong alila at magiging malungkot lang. Pagkatapos ng araw na yon, pinilit ni Ariela na kalimutan ang offer ng ginang. Nakaipon na naman siya para makapag-enroll sa review center. Kaya inabalan niya na lang ang sarili sa pagre-review sa mga nakalipas na linggo. Yun nga lang, habang pauwi at tumatawid sa maputik na daan, nagulat siya nang makita si Noah. Nakaupo ito sa damuhan, maputik na maputik ang paa hanggang pantalon at wala pang isang tsinelas. Noah! Noah! Anong ginagawa mo dyan? Kahit maputik, binilisan niyang paglalakad. Nang marinig siya ni Noah, lumingon ito sa kanya. Tumakbo ito palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Narinig niya ang mahihina nitong hikbi at parang dinudurog ang kanyang puso. Ariela, sabi na nga ba dito ka nakatira? Garal-galang boses na sabi ng binata. Hindi ko alam, saan ang bahay mo? Nahulog ako sa putikan. Ariela, bakit hindi ka na pumupunta sa bahay? Miss na kita. Hindi mo na ba ako love? Bahagya niya itong itinulak at tiningnan ang mukha nito. Namumula ang mga mata ni Noah at puno ng mga luha. Napakagatlabi na lang siya. Ayaw niya namang saktan ng binata. Pero hindi niya kasi gustong pakasalan si Noah dahil lang naawa siya. Napabuntong hininga si Ariela.
Hindi na kasi pwede. Bakit hindi pwede? Inosenteng tanong ni Noah. Napatingin siya kay Butler Jan na nasa gilid. Mukhang ito ang naghati doon, pero hindi rin itinuro ang bahay nila. Pasensya na, Ariela, sabi ni Butler Jan. Gusto ko na siyang iuwi pero ayaw niyang umalis. Sumalampak siya dyan ng upo. Ayaw niyang umalis hanggang hindi kanya nakikita. Pinunasan ni Ariela ang mga luha ni Noah. Sige, halika na, iuwi na kita. Sasama ako sa paghatid sa'yo. Kahit ayaw ni Ariela, wala na siyang nagawa. Sumama pa rin siya sa paghatid. Nang makarating sa mansyon, pinagmasdan siya ni Doña Jimena. Gusto nitong asikasuhin ng anak, pero mas mahigpit ang kapit ni Noah sa kanya. Ayaw siya nitong bitiwan. Nang makarating sa kwarto ni Noah, pinili niya na rin ito ng damit na susuotin habang naliligo. Kadalasan, ang binata ang pumipili. Pero ng araw na yon, hinayaan siya ni Noah sa ginagawa niya at umupo lang na parang masunuring bata. Inalo niya si Noah na titig sa kanya. Pero mukhang dahil sa pagod, nakatulog na rin talaga. Bago lumabas ng kwarto, nakita niyang sketchbook ni Noah. Parang may pumipiga sa kanyang puso nang makitang siya ang nakaguhit doon. At sa pagkakataong yon, mukha nga na may espesyal siyang lugar sa puso ni Noah. Gayunpaman, hindi yun sapat para pakasalan niya ang anak ni Doña Jimena. Sa mga lumipas na araw, hindi niya na alam kung ano ang nangyari kay Noah. Umalis siyang walang paalam pero hangad niya na hindi na siya nito hanapin. Yun nga lang, mukhang kahit ano, gagawin ni Doña Jimena para mapapayag lang siya. Napailing ang kanyang ama. Mukhang hindi pa tapos si Doña Jimena. Kanina may pumunta dito sa bahay at nagsabing siya raw ang bagong buyer ng lupa at balak bilhin itong lupa natin. Kumunot ang noon ni Ariela. Buyer ng lupa? Ano pong ibig niyong sabihin? Sabi ng lalaki kanina, nakasangla ang lupa kay Doña Jimena at nag-expire na ang takdang petsa ng pagbabayad natin. Medyo naiinis na sabi ng kanyang ama. Namutla ang mukha ni Ariela. Pasensya na po, tay. Pakiramdam ko po, ginagawa po ito ng Donya para ma-pressure po ako na tanggapin ang alok niya. Biglang tumayo ang kanyang ama. Walang awa ang Donya. Alam kong pinaglalaroan niya tayo para mapapayag ka. Lintik naman. Kung normal lang si Noah, duda ako kung ipakasal ka pa rin niya. Ang mga mayayaman na yan, gusto lang din ng mayayaman. Wala sigurong pumayag na babae na galing sa mayamang pamilya ang gustong magpakasal kay Noah. Ipapakasal ka kasi akala niya masisilaw tayo sa pera at gagawin natin lahat para sa pera. Napalunok si Ariela. Tay, ano pong gagawin natin? Wala tayong pera para bayaran sila. Kung mawawalan po tayo ng lupa, wala na po tayong matitirahan. Napabuntong hining ang kanyang ama. Hahanap tayo ng paraan. Masosolusyonan din natin to. Ayokong isakripisyo mo ang kaligayahan mo. Alam kong hindi ka sasaya sa pagpapakasal kay Noah. Kaya ayaw ko rin na mangyari yun. Tila nadurog ang puso ni Ariela. Hindi niya maaalis ang pakiramdam na nanalo na si Doña Jimena. Naisip niya ang lupang maaaring mawala sa kanila at ang utang na hinding-hindi nila mababayaran. Kahit anong pilit niya, hindi niya matatakasan ang alok nito. Nang mga sumunod na linggo, tila mas lumala ang mga pangyayari. May nangyaring masama sa kanyang ama habang nagtatrabaho ito. Sinugod sa ospital si Edwin kaya agad siyang pumunta roon. Sa ospital, ipinaalam sa kanya ng mga doktor na kritikal ang kondisyon ng kanyang ama. Na-stroke ang tatay niya. Mahina ang puso nito. Sumakit ang puso ni Ariela habang pinagmamasdan ng ama niyang namumutlat na koma. Wala silang pera pambayad ng hospital bills. Nanlalabo ang mga mata ni Ariela dahil sa mga luha. Wala pa siyang pera. Hindi pa siya nagtatagumpay sa buhay. Sa sandaling yon, lahat ng tinanggihan niya, ang alok ni Doña Jimena, ang pressure, ang guilt, bumagsak sa kanya. Wala na siyang pagpipilian pa. Nagdesisyon si Ariela ng gabing yon. Pupuntahan niya si Doña Jimena at tatanggapin niya ang alok nito. Kaso, bago pa siya makalis sa ospital, nakita niya na si Doña Jimena na palapit sa kanya. Mukhang alam na agad ng ginang na kakailanganin niya ito. Napalunok si Doña Jimena. Tutulungan kita sa pagpapagamot ng iyong ama. Kumuyom ang mga kamao ni Ariela. Hindi siya makaimik. Hirap na hirap siyang sabihin ang kanyang desisyon. Alam kong hindi kita mapipilit. Mahinang sabi ni Doña Jimena at punong-puno ng pagpapakumbaba.
Baka nagagalit na rin kayo sa akin dahil sa mga pamamaraan ko. Sinasamantala ko kung saan kayo mahina ngayon. Pero isang ina lang naman ako na desperado na para sa anak ko. Marami nang pinagdaanan si Noah simula ng bata pa. At habang tumatanda ako, natatakot ako na walang maiwan para kay Noah. Hirap na akong makakita ng taong mananatili sa kanya hanggang dulo. Sugal pa nga kung tutuusin ang binigay kong tiwala sa'yo. Dahil hindi ako sigurado kung mananatili kang mabait at maalaga sa anak ko kahit wala na ako sa mundo. Namuo ang mga luha ni Ariela. Naiintindihan niya naman si Doña Jimena. Mahal na mahal talaga nito si Noah pero hirap na hirap din siya. Lalo na't isusugal niya rin ang buhay niya. Hindi sigurado kung magiging normal ba yon katulad ng mga tipikal na buhay ng mag-asawa. Pero nang lumuhod na sa harap niya si Doña Jimena, batid niyang gagawin talaga nito ang lahat para kay Noah. Kaya, nagmamakaawa ako sa'yo. Manatili ka sa buhay ng anak ko. Pakiusap, bigyan mo siya ng pamilya na matatawag niyang sa kanya. Kahit ano, ibibigay ko. Gugulin mo lang ang buhay mo kasama si Noah, Ariela. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya. Lumuhod din siya at marahang niyakap si Doña Jimena. Hindi siya sigurado sa magiging kahihinatnan, pero paninindigan niya pa rin ang gagawin niyang desisyon hanggang dulo. Pakakasalan ko po si Noah. Puno ng emosyon na sabi ni Ariela. Mananatili po ako sa tabi niya hanggang dulo. Susubukan ko po na mahalin siya. Napahagulgol si Doña Jimena. Salamat, Ariela. Maraming salamat. Alam ni Ariela na sa pagkakataong yon, papasukin niya ang walang kasiguraduhang sitwasyon. Hindi dahil sa lahat ng problema ng pamilya nila, kundi dahil sa isang ina na nagmamakaawa sa kanya para mahalin lang ang kaisa-isa nitong anak. Hindi na rin pinatagal. Pagkatapos makarecover ng kanyang ama, inasikaso na rin naman ang kasal nila ni Noah. Nang malaman yun ng kanyang ama, iyak ito ng iyak at sinisisi ang sarili. Pero sinabi ni Ariela na gusto niya rin namang pakasalan si Noah at desisyon niya talagang pag-aralang mahalin ang binata. Alam mo ba ang gagawin natin? Tanong ni Ariela kay Noah habang pinapractice nila ang pagpasok at paglabas sa kasal. Tumango naman si Noah at napakamot sa sentido. Oo, ikakasal tayong dalawa. Mauna ako ron tapos hihintayin kitang pumasok. Hindi dapat ako mainip kasi kahit anong mangyari pupunta ka sa akin. Tipid na napangiti si Ariela. Oo, ganun nga. Ang bilis mo talagang makatanda. Napangiti naman si Noah. Siyempre, very good ako. Pagkatapos nila sa rehearsal, sumakay na sila sa sasakyan. Pupunta naman sila sa restaurant para sa food tasting ng mga pagkain sa wedding reception. Hindi na sumama si Doña Jimena dahil may ginagawa ito sa hasyenda. Napatingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan. Mukhang kailangan niya munang isang tabi ang pangarap na maging nurse. Sinabi kasi sa kanya ni Doña Jimena na kailangan niya rin matutunan na i-manage ang hasyenda at ilang negosyo ng mga laksamana. Kailangan niyang gabayan si Noah para hindi maagaw ng mga gahamang kamag-anak ng mga ito ang dapat na para kay Noah. Napatingin siya sa binata nang hawakan nito ang kanyang kamay. Ang ganda ng mga daliri mo, Ariela. Napangiti naman siya. Salamat. Pinagsalikop nito ang mga daliri nila. Sabi ni Mama, sabihin ko raw yon kapag hinawakan ko ang kamay mo. Matutuwa ka raw. Tapos ano pa ba? Sabi niya, sabihin ko raw na ang lambot ng kamay mo. Lagi ko rin daw hawakan para kiligin ka. Sunod-sunod na umubos si Butler dyan na nagmamaneho ng sasakyan. Senyorito, nilaglag mo naman ang mama mo. Natawa na lang si Ariela. Hindi siya makapaniwala sa mga pamamaraan ni Doña Jimena. Gusto talaga ng ginang na matutunan niyang mahalin si Noah. Kahit paano, pinahahalagahan niya yon. Nanlaki ang mga mata ni Noah at biglang tinuro si Butler dyan. May sinabi rin siya sa akin. Tumaas ang mga kilay ni Ariela. Sige, ano? Senyorito, please, wag mo nang sabihin ako nagpayo. Gawin mo na lang. Sabi ni Butler dyan na parang sobrang problemado. Kaso, nauna nang magkwento si Noah. Sabi niya sa akin, kailangan din daw nating i-practice yung mag-kiss. Kumunot ang noon ni Ariela. Ano? Mas lalong napaubo si Butler dyan.
Parang gusto na nitong ihinto ang sasakyan at takpan ang bibig ni Noah. At ang inosenteng Noah, talagang nilaglag pa ang kawawang butler. Sabi niya, dapat daw masarap akong humalik para hindi mo raw ako iwan. Pinapanood niya ako ng... Mabilis na nagpreno si butler dyan na namumula na sa kahihiyan. Senyorito, utang na loob. Huwag mo nang ikwento sa mapapangasawa mo. Inutos lang sa akin yun ni Doña Jimena para magkaroon ka ng ideya kapag kasal na kayo. Senyorito, may mga bagay na hindi dapat sinasabi sa lahat. Secret lang sana natin yun. Nanlaki ang mga mata ni Noah at nag-aktong may zipper sa bibig. Sige, secret. Hindi ko na sasabihin. Lumingon sa kanya si Noah. Sorry, Ariela. Kalimutan mo ng sinabi ko. Kunwari, wala kang alam. Bawal daw ipagsabi. Malakas na lang siyang tumawa. Mukhang kahit ganon, hindi naman masama na mapangasawa ang anak ni Doña Jimena. Sa mga lumipas na buwan, sa wakas, ikinasal na rin sila ni Noah. Natawa na lang siya dahil nang hinalikan siya sa altar, hindi man lang inangat ang kanyang belo. Gayunpaman, habang nakapikit ito at nilapit ang mga labi sa kanya, pakiramdam niya, yon ang pinaka-sweet na ginawa ni Noah. Yun nga lang, kahit kasal na sila, hindi niya pa rin nakakalimutan na hindi normal si Noah katulad ng iba. Walang nangyari sa honeymoon nila. Literal lang silang nagbakasyon at para siyang may dalang bata. Siguro, kahit tinuruan ito ni na Butler John at Doña Jimena, hindi pa rin ito magagawa dahil pangbata pa rin ang isip nito. At wala rin namang kaso sa kanya yon. Nang makauwi, doon na sila nagkaproblema. Ayaw ni Noah na tabi silang matulog sa kama nito. Hindi dahil naiirita ito sa kanya, kundi dahil nakasanayan nito na matulog ng mag-isa sa kama. Saan ako matutulog? Tanong ni Ariela. Lumingon sa kanya si Noah. Hindi ba umuwi ka sa inyo? Sige na, umuwi ka na sa inyo, matutulog na ako. Magbibehave na ako. Wala siyang nagawa kundi ang umalis muna sa kwarto nila. Bumaba na muna siya at nagpahangin sa veranda. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Doña Jimena. Tipid na napangiti si Ariela. Ayaw po akong patulugin ni Noah sa kama niya. Siguro po kasi nasanay po siyang mag-isa sa kwarto. Mukhang hindi pa po nagsisingkin sa utak niya na mag-asawa na po kami. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Doña Jimena. Ibig sabihin, walang nangyari sa inyo nang mag-honeymoon kayo? Umiling naman siya. Wala po. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pasensya ka na. Pasensya ka na talaga, pero sana wag mong sukuan si Noah, ha? Masasanay din siya. Alam kong mahal ka niya at espesyal ka para sa kanya. Pero dahil sa kanyang kondisyon, may mga bagay talagang mahirap intindihin kay Noah. Marahan siyang tumango. Huwag po kayo mag-alala. Naintindihan ko naman po yon. Nagdesisyon na po ako, kaya paninindigan ko po ang pagiging asawa ni Noah. Bumaha ang pag-asa sa mukha ng kanyang biyanan. Huwag kang mag-alala. Pangako, tutulong ako para maging maganda at smooth ang pagsasama nyo. Kahit ganyan ang kanyang kondisyon, matututunan mo rin siyang mahalin. Subalit kung kailan sinusubukan niya na, kung kailan handa na siyang panindigan ang pagiging asawa kay Noah, saka pa may magbabalik mula sa kanyang nakaraan. Sinabi ng kanyang kapatid na nasa bahay nila si Jonas, kaya mabilis siyang napasugo doon. Nang makarating si Ariela, nakatayo doon si Jonas, ang dati niyang kasintahan. Tensyonado na ang karaniwang postura nito na may kumpiyansa at may magkahalong galit at pagkalito ang mga mata ng binata. Ariela, mariing sabi ni Jonas. Kailangan nating mag-usap. Napalunok siya. Anong ginagawa mo dito, Jonas? Break na nga tayo, hindi ba? May bahid ng pait ang tono ng binata. Alam ko ang tungkol sa asawa mo. Nagpakasal ka? Pumunta ka lang dito para mag-review pagkatapos malalaman ko na nagpakasal ka. At ano yun? Nagpakasal ka sa may kapansanan sa pag-iisip? Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Ariela. Hindi niya gustong malaman ni Jonas yon. Sinubukan niyang mag-move on mula sa kanilang nakaraan at protektahan ang buhay na binuo niya kasama ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, nakatayo roon si Jonas. Pinipilit siyang harapin ang katotohanan sa damdamin niya. Jonas, hindi ka na dapat pumunta rito. Nanginginig ang boses na sabi ni Ariela. Hiwalay na tayo.
At may asawa na ako. Umigting ang panga nito at humakbang papalapit sa kanya. Hindi ko maintindihan, Ariela. Bakit mo ginawa to? Bakit siya? Bakit ganito ang buhay na ginusto mo? Wala kang pakialam. Mahinang sagot ni Ariela. Pilit na pinipigilan ang pagbaha ng mga emosyon na nagbabantang kumawala. Nagpakasal ako sa kanya dahil mahal ko siya. At itong buhay ko ngayon, kailangan mo nang tanggapin yon. Nagdilim ang ekspresyon ni Jonas. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka. Hindi mo siya mahal dahil ako ang mahal mo. Walang hiya, Ariela. Nakakabaliw tong ginagawa mo. Naramdaman ni Ariela ang matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit nanindigan siya. Hindi na tayo, Jonas. Kailangan mong itigil ang paghabol sa akin. Ayoko nandito ka pa. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Ngunit hindi pa handa si Jonas na bumitaw. Ang mga mata na minsang puno ng galit, lumambot at isang kakaibang desperasyon ang bumalot sa boses ng binata. Hindi ko itinuturing na totoong breakup ang breakup natin. Sabi ni Jonas na halos nagmamakaawan ang tono. Hindi ako pumayag. Hindi ko ginusto. At hindi ko kayang lumayo sa'yo tulad ng ginawa mo. Napabuntong hininga si Ariela. Hindi niya alam kung paano sasagot. Tapos na dapat sila. Ngunit hindi pa tapos si Jonas. Bago pa siya makapagsalita, humakbang ito papalapit at marahang hinawakan ng kanyang pisngi. Please, Ariela. Namamaos ang boses na bulong ni Jonas. Bumalik ka na sa akin. Aayusin kong lahat. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Ipaglalaban kita. Please? Jonas, please din. Usal ni Ariela at namumuo ang luha sa mga mata. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko kayang iwan si Noah. Asawa ko na siya at wala ka nang magagawa. Nanginginig ang mga kamay ni Jonas sa kanyang balat habang bumubulong. Ipaglalaban kita, Ariela. Kahit itakwil ako ng mga magulang ko, wala na akong pakialam. Sising-sisi ako na hinayaan kitang mawala sa akin. Hindi na napigilan ni Ariela ang mga luha. Mahal pa rin kita, Jonas. Pero pinili ko si Noah. Pinili ko maging asawa niya. Mahigpit siyang niyakap ni Jonas. Wala akong pakialam. Aagawin kita. Alam kong mahal mo ako kaya babawiin kita, Ariela. Pagkatapos ng pagkikitang yon, nalaman niyang sa kabilang bayan tumutuloy si Jonas. Seryoso talaga itong makipagbalikan sa kanya at gusto pa ng binata na magkita sila kinabukasan. Gusto nitong bumalik sila ng Maynila at takasan na lang ang buhay na mayroon siya ngayon. Nakatayo si Ariela sa harap ng kanyang salamin. Hindi niya inaasahan na magpapakitang muli si Jonas. Mahal niya pa rin ito. Hindi na walang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Jonas. Ang una niyang pag-ibig. Umiling siya at nagpunas ng luha. May asawa na ako. Hindi ko kaya. Kailangang matigil na to. Tumunog ang kanyang cellphone sa counter. Umilaw ang screen na may mensahe mula kay Jonas. Pinaalala nito na gusto nitong mag-dinner silang dalawa bukas. Humihingi pa rin ito ng pagkakataon sa kanya. Tinitigan ni Ariela ang mensahe. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Kailangan niya nang tapusin yon. Pagbibigyan niya si Jonas sa huling pagkakataon pero pagkatapos noon, bibigyan niya na ng closure ang kanilang dating relasyon. Pagdating niya sa mall, naghihintay sa kanya si Jonas na may halong pag-asa at pangambang mukha. Napangiti ang binata. Dumating ka, sabi ni Jonas at humakbang para salubungin siya. Tumango si Ariela at pilit nang umiti. Oo. Pumasok sila sa sinihan. Nanood sila ng pelikula sa komportableng katahimikan. Nag-focus lang si Ariela sa movie. Pero hindi maalis ang tingin sa kanya ni Jonas. Ganoon sila noon nang magkasintahan pa at nakakahanap ng oras para mag-date. Mahal kita, Ariela. Mahinang bulong ni Jonas pero hindi siya tumugon. Namiss kita, sabi ni Jonas at puno ng pananabik ang boses. Hindi siya tumingin sa binata. Manood na lang tayo. Mas lumapit sa kanya si Jonas. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Ariela. Wala akong pakialam kung kasal ka na. Gusto kitang balikan. Magagawa natin to. Ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Sasagot na sana si Ariela pero may narinig siyang umubo sa likod ng sinihan. Napalingon siya sa likod at nakita niya ang isang lalaking naka-hoodie.
Nang mapatingin siya, bigla naman itong yumuko at humigop sa soft drinks nito. Kunot naman ang noo niya nang bumaling ulit sa screen. Pamilyar siya sa akin. Parang nakita ko na siya. Sino? Tanong ni Jonas. Please, seryoso ako rito. Huwag mo namang ibahin ang usapan. Napabuntong hininga si Ariela. Naalala niya ang mga pinagsamahan nila ni Jonas. Pero gumawa na siya ng pangako kay Noah at hindi niya yun gustong sirain. Hindi niya kayang saktan ang napaka-inosente niyang asawa. Hindi, Jonas. Sabi ni Ariela. Hindi ko kaya. Pinag-aaralan kong mahalin si Noah. Asawa niya ako at hindi ko magagawa ang gusto mo. Bumagsak ang mukha ni Jonas. Pero napalayo siya nang tangkain itong halikan siya. Isang halik lang. Hayaan mong halikan kita, Ariela. Baka sakaling maalala mo lahat ng pinagsamahan natin. At ikaw na nagsabi. 'Di ba? Mahal mo ko. Bahagya siyang napaatras at umiling-iling. Jonas, hindi. Kailangan mong maunawaan. May asawa na ako. Hindi ko kaya dahil panluloko tong gagawin ko kung papatulan kita. Pero nagpumilit pa si Jonas. Ariela, please. Napasinghap si Ariela nang natapon ang mga popcorn kay Jonas. Paglingon niya, nakita niyang lalaking ubo ng ubo kanina. Nagsorry lang ito habang nakayuko at mabilis na umalis ng sinehan. Ano ginawa ng lalaking yun? Hindi mo lang nagsorry. Pati cheese powder na puwing ako. Napamura si Jonas at pumunta na sa CR. Napalabas na rin siya nang wala sa oras. Habang naghihintay na makapag-ayos si Jonas, pinaghahandaan niya na kung papaano sasabihin sa binata ang kanyang desisyon. Hangad niyang matanggap nito ng maluwag ang lahat. Nang nasa parking lot na sila, humarap si Ariela kay Jonas. Nakikita niyang pag-asa sa mga mata nito, ngunit alam niyang walang paraan para sa kanilang dalawa. Hindi kita mapipili, Jonas. Mahinang sabi ni Ariela. Kahit mahal kita, may asawa na ako. Ako ang asawa ni Noah at yun ang tama. Hindi ko siya kayang talikuran. Sisikapin kong kalimutan ka at mahalin ang asawa ko kasi yun ang desisyon ko. Napabuntong hininga na lang si Jonas. Pero mahirap, Ariela. Napakahirap. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng sariling luha. May mahahanap ka pa rin namang iba, Jonas. Isang taong kayang mahalin ka at nararapat para sa'yo. Isang taong kayang tanggapin ka ng buo. Isang taong maaaring maging bahagi ng pamilya mo at tanggap ng mga magulang mo. Napatingin sa kanya si Jonas at tumulo na rin ang mga luha. Ikaw ang first love ko, Ariela. Palagi kang magiging bahagi ng buhay ko. Kahit na hindi tayo magkasama, iingatan ko ang mga alaala natin. Paalam, Jonas. Bulong niya at puno ng emosyon ng boses. Binigyan siya ni Jonas ng isang huling tingin habang patuloy na umaagos ang luha sa mga pisngi. Paalam din, Ariela. Maghihiwalay sila at alam niya na yon ang tamang gawin. Hangad niyang yon ang closure na pareho nilang kailangan. Niyakap nila ni Jonas ang isa't isa pero agad silang naghiwalay nang biglang may bumusina ng daanan sila. Pareho na lang silang natawa ni Jonas. Nang makauwi, magaan ang kalooban ni Ariela. Tinabihan niyang asawa niyang natutulog na. Napangiti siya at hinalikan sa noo si Noah. Alis ka dyan, hindi ka pwedeng humiga sa kama ko. Sabi ni Noah at nagkamot ng pisngi. Paano yan? Sa sahig na naman ako matutulog? Paglalambing niya pa kay Noah. Hindi ka ba naawa sa akin? Napaungot naman si Noah. Tatayo na sana siya pero hinila siya nito. Mahina siyang tumawa nang yumakap ito at sumubsob sa kanyang leeg. Hinaplos niya ang buhok nito at napangiti. Kahit wala sa plano ang lahat, alam ni Ariela na magiging masaya pa rin ang pagsasama nila. Makakahanap sila ng paraan ni Noah para mag-work ang kanilang relasyon. At para mas mangyari yon, may mga kupido sa tabi-tabi na tinutulungan silang dalawa ni Noah. Sinundan mo? Ano? Dapat pinigilan mo. Ayusin mo ang trabaho mo, butler dyan. Dapat hindi na sila magkita ulit. Kawawa naman ang anak ko. Dapat kay Noah lang ang atensyon niya. Kapag nagawa mong trabaho mo, buong pamilya mo, sagot ko ng trip sa Hong Kong. Narinig niyang sabi ni Doña Jimena na nakikipagbulungan kay butler dyan. Pumasok si Ariela sa kusina. Good morning po. Magluluto po ako ng almusal nating lahat. Saka nagre-request po ng pancake si Noah. Ipagluluto ko na. Nanlaki naman ang mga mata ni Doña Jimena. Para bang hindi inaasahang papasok siya. Nang tingnan niya si butler dyan, gulat na gulat din ito.
Natawa na lang siya dahil parang nakakita ng multo ang dalawa. Ilang buwan niya nang napapansin ng mga ito na parang weirdong kumilos. Gayunpaman, hinahayaan niya na lang. Mas focus kasi si Ariela sa asawa niyang si Noah. Natutuwa kasi siya dahil may improvement ng mga therapy nito. Kahit maliit lang, talagang nagagalak ang kanyang puso. At habang tumatagal, talagang lumalalim na ang nararamdaman niya para kay Noah. Hindi naman mahirap mahalin ang asawa niya. Napaka-sweet at masunurin palagi sa kanya. Ariela! Ariela! Excited na tawag ni Doña Jimena at bigla siyang hinila. Sa gym room ka magtrabaho. Kumunot ang noo niya. Po, dito na po ako sa veranda, mas maaliwalas po dito. Pero umiling si Doña Jimena. Hinila siya papunta sa gym. Pinakuha na rin sa mga kasambahay ang laptop niya at mga papeles. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya talaga masakin ang trip ng nanay ni Noah. Nang makarating sa gym room, tumaas ang kilay niya nang makita si Noah. Pawisan na ito at hubad habang sinasabihan ni Butler Jan na magbuhat ng dumbbells. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Inosenteng mukha pero nangaakit na katawan. Mukhang hindi yata siya makakapagtrabaho ng maayos doon. Pagtingin niya kay Doña Jimena, tinitingnan nito ang kanyang reaksyon. Maya-may ngumiti ito at ginaya siya sa upuan kung saan tanaw na tanaw niya ang pasarap niyang asawa. Sinapo ni Ariela ang kanyang noo. Hindi po yata ako makakapagtrabaho ng maayos dito, Mama. Umiling naman si Doña Jimena. Makakapagtrabaho ka pa rin dito. Sige na, work ka na. Nasa harap mo ng inspiration para mas lalo kang ganahan. Bigla siyang naloka sa sinabi nito. Nang mapatingin siya kay Noah, parang bata itong kumaway sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin. Hindi naman siya tigang, pero halos isang taon na silang kasal ni Noah. Wala pa rin nangyayari sa kanila. Ayaw niyang mamilit at gapangin dahil baka biglang umiyak at magalit sa kanya. Hirap na nga si Ariela. Talagang nilalagay pa siya ni Doña Jimena sa ganoong sitwasyon. Nang sumapit ang dinner, may binigay na chocolate sa kanila ni Noah si Doña Jimena. Kinain ni Noah ang para rito dahil mahilig ito sa chocolates. Sa ibang araw na sana niya kakainin ang sa kanya pero nang makita niyang nag-aabang sina Doña Jimena at Butler Jan na kainin niya yon, kinain niya na rin. At biglang nakahinga ng maluwag ang mga ito. Maya-maya'y umubo si Butler Jan pero may tinatago namang ngiti sa mga labi. Ipacheck niyo na po yung ubo niyo. Baka TB na po yan, sabi ni Ariela. Sabay silang umakyat ni Noah. Naiiling na lang siya. Hindi siya mangmang para hindi malaman na sinundan siya ni Butler Jan ng kasama niya si Jonas. Nang makarating sa kwarto, nagulantang siya sa nakita. Bakit ang daming scented candles? At may rose petals pa sa kama. Ano to, honeymoon? Napanguso naman si Noah. Maganda ang kama ko pero ayoko ng kalat. Natatawa na lang silang pinagpag ang kama. Pinatay niya rin ang sindi ng mga kandila dahil ayaw ni Noah. Pero nang makahiga na sila, hindi alam ni Ariela kung bakit ang init ng kanyang pakiramdam. Hindi siya mapakali. Nang mapatingin siya kay Noah, mukhang hindi rin ito mapakali. Ariela, ang sakit dito. Namumula ang mukha ni Noah. Napakagatlabi si Ariela. May ginawa siguro sila sa atin. Para siyang napapaso sa hawak ni Noah sa kanya. Kaya tumayo siya at nagpaypay sa sarili. Ang init, bukas naman ang aircon. Kaso, mas lalo siya nag-init nang biglang maghubad si Noah. Utang na loob, Noah, magbihis ka. Babae ako. Ayoko masira ang dangal ko at ako ang unang gumapang sa'yo. Tigilan mo ng pagpapapogi at pagpapamacho, ha? Napasigaw na lang siya nang hilahin siya ni Noah sa kama. Inayos nito ang kanyang buhok. Love na love talaga kita, Ariela. Love na love ko ang asawa ko. Hindi niya napigilang mapangiti. Mahal din kita. Hindi ako magsasawang mahalin ka. At yun ang simula ng pagsasama nila nang may kasamang init at pagnanasa. Swerte pa dahil mahal nilang isa't isa. Hindi nagtagal, nakabuo na rin sila sa wakas at halos magtatalon sa tuwa si Doña Jimena. At nang isilang niya ang sanggol, isip bata man si Noah, mukhang instinct na nito ang matutong maging mabuting ama sa anak nila. Mukhang hindi rin naman masamang mahalin si Noah. Buo silang pamilya at masaya. Kaya salamat na lang talaga sa Diyos na tinanggap niya sa buhay niya si Noah. Ang
kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ang pag-ibig dumarating sa atin sa iba't ibang paraan at sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.